Dalawang kababayan natin sa Israel ang kumpirmadong nasawi sa naging pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Pagtiyak naman ng pamahalaan, patuloy ang pagsisikap para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino, hindi lamang sa Israel kundi maging sa mga nasa Gaza. Ang sentro ng balita mula kay Bea Bernardo, live. Angelique, tuloy-tuloy ang hakbang ng pamahalaan para matiyak at mayuwi na ang ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Dalawang Pilipino na ang nasawi sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, mariing kinukundina ng bansa ang pagpatay sa ating mga kababayan at maging ang lahat ng karahasan buhat ng aksyon ng Hamas laban sa Israel. Handaan niya Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa tungo sa pagkakaroon ng resolusyon sa gulo. Alinsunod na rin sa UN Security Council Resolution at International Law. Nagpayag naman ng simpatya ang Israel sa Pilipinas. Ayon sa Israel Embassy to the Philippines, tinututulan nila ang mga karahasan ng Hamas laban sa mga inosenteng mamamayan ng Israel at maging ng ibang lahi na nasa kanilang bansa. Tuloy-tuloy naman ang kooperasyon ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino na naiipit sa tensyon. Sabi ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, nasa 51 Pilipino na sa Gaza ang nagpayag ng kanilang intensyon na ma-repatriate. Pero aminado ang Philippine envoy na may hamon sa paglikas ng mga Pilipino. Sarado ang borders ng Israel dahil sa nagpapatuloy na tensyon laban sa Hamas. Egypt ang nakikita ngayong exit point, ngunit may nangyayari din doon na kaguluhan ngayon. Kaya naman ang payo sa kanila ng embahada. We told them to stay in their own homes, but I think the Israelis have identified shelters for them to go. I think they're being warned if there is an impending attack. Nakikipag-ugnayan ng embahada ng Jordan sa embahada sa Cairo at Tel Aviv para sa clearance ng mga Pilipinong nais lumikas. Nasa 139 Filipino ang nasa Gaza ngayon. Angelique, sa kapapasok nga lang na balita, umabot na sa 70 ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza na nagpahayag sa embahada ng Jordan na nais na nilang ma-repatriate. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ay tuloy-tuloy ang mga tawag na natatanggap nila sa mga Pilipino na nais na ngang umuwi dito sa Pilipinas na naiipit nga dyan sa kaguluhan sa Israel at sa Hamas. Angelique. Okay, so Bea, kailan magsisimula ang repatriation efforts ng pamahalaan sa mga Pilipino sa Gaza na ngayon ay sabi mo nga umabot na sa 70? Angelique, ito nga yung hamon na kinakaharap ng ating embahada dyan sa may Jordan at maging ng pamahalaan dahil mataas yung tensyon laban nga dito sa pagitan ng Israel at Hamas at ngayon ay kontrolado nila yung airspace at maging yung dagat sa area na ito at the only way para makalabas yung ating mga Pilipino sa Gaza ay through land. Pero nga, dun sa borders nga ng Israel at maging ng Egypt ay may kaguluhan na nangyayari ngayon. Kaya naman talagang pinagpaplanuhan na mabuti ng mga embahada at ng pamahalaan yung safest way para sa ating mga Pilipino para makalabas dito nga sa Gaza. Sa ngayon, ang sinasabi nila sa mga Pilipino ay wag muna silang lumabas sa kanilang mga bahay at intayin yung magiging anunsyo nga ng Pilipinas para nga sa kanilang repatriation. Angelique. Yes, okay. Doon sa dalawang Pilipinong sinabing nasawi at actually confirmed na nasawi, sila ba ay mga bahagi ng mga na hostage ng Hamas? Angelique, sa ngayon ang nakuha nating impormasyon dun sa dalawang namatay na mga Pilipino, isa ay lalaki at isa naman ay babaeng caregiver. Sa ngayon ay hindi pa talaga nagbibigay ng full details yung DFA hinggil nga sa mga pagkakakilanlan o kung ano ba yung circumstances ng pagkakamatay ng dalawa dahil ini-inform pa nila yung family bago nga nila tuluyang ilabas sa publiko yung mga ganitong detalye. Angelique. Okay, maraming salamat, Bea Bernardo.